Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil itong ating napakasarap na recipe ay kikiligin ka talaga dahil tatlong saging lang ang kakailanganin natin. So alam naman natin ang saging ay iba't iba ang sukat. May mabigat, may magaang, may maiksi at may mahaba. So para masubaybayan nyo ko or magaya itong recipe natin ay mas mabuti na ilagay natin ito sa cup para yan, sabay-sabay tayong gumawa. Makikita nyo nga pala ang ating eksaktong measurement dito sa ilalim ng ating video. Nilagay ko na yung ating mashed banana dito sa bowl, isang itlog at ng asin. So ito ay halo-halo lang natin hanggang sa mag-bubbles na katulad nito. At kapag ganito na itsura ng ating mixture, ay ilagay na natin yung ating melted butter, ang ating vanilla at ng ating yogurt. So dito guys, yung yogurt natin ay importante talaga kasi ito yung magpapamoist sa ating recipe ngayong araw na ito. Pero kung wala kayong yogurt, okay na naman din yun. Next, ay kailangan natin dito i-sift directly yung mga dry ingredients na kakailanganin natin. At kapag nahalo na natin itong mabuti, ay ilagay rin natin dito yung ating chop na chocolate. Ang ginamit ko nga pala dito ay milk chocolate. So kung gusto nyo ng dark chocolate or white chocolate, ay okay na naman din yun. Ang kagandahan pa dito ay no oven. So kahit walang oven ay makakagawa tayo ng ating napakasarap na cake. So ito yung gagawin natin ay parang caldero oven. So magpainit lang tayo ng caldero over medium low heat for at least 20 to 30 minutes. So guys, make sure na habang tayo nagpapainit ng ating kaldero ay takpan natin para makulob yung init nito. So kahit anong molde na meron kayong available sa bahay ninyo, kahit lianera, ay okay na naman din yun. Huwag din kalimutan na lagyan ito ng grease or ng oil or parchment paper, yung pinakailalim ng ating molding gagamitin para madali itong matanggal mamaya. At after 20 to 30 minutes na pagpapainit ng ating kaldero, ay malagyan tayo ng patungan dito sa ating kaldero para hindi naman directly masunog yung ating cake na ibibake dito sa ating kaldero. Habang tayo ay nagbe-bake dito ay iwasan na buksan yung ating takip para naman hindi mabantilawan or ma-half cook yung ating cake. So panabigyan lang natin ito at habang ay gumagawa naman tayo ng ating chocolate sauce. Sa maliit na kawali ay isip lang muna natin dito yung mga dry ingredients. Again, wala muna po tayong apoy dito para hindi naman masunog yung mga dry ingredients natin. So ilagay muna natin yung half na can ng ating evaporated milk, haluin, then tsaka natin na i-on yung ating stove for medium-low heat. Nailagay din ako dito ng asin, haluin at kapag medyo lumalapot na, ilagay na natin the rest ng evaporated milk. Sa pagluto nito ay kailangan talaga natin ito palaputin at halu-haluin to avoid any lumps. Pero huwag kayong mag-alala kasi isisip naman din natin ito mamaya. Yan, so di ba napakalapot? Ayan talaga yung right consistency na hinahanap natin. Then ilagay na natin dito yung ating room temperature na butter. Again, haluin natin hanggang sa mag-melt na ito. Yan, at medyo malamig-lamig na rin yung ating cake. And this time ay ilalagay na natin ito sa ating cake. Sa design guys, ay kayo na bahala kung ano yung gusto nyo pang i-design. Pero ako gusto ko simple lang. And now it's done, our no oven na napakasarap na moist chocolate banana cake. Aba, syempre ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley, anong prutas ang ginamit natin dito para makagawa ng napakasarap na moist chocolate cake? Hindi ko sabihin yung prutas. Ang inyong sagot sa comment box section.
Tara na guys, kain po tayo. Ayan, makikita nyo sa akin talaga napakasarap, napaka-moist. At yung ginawa natin chocolate ganache guys ay napakasarap talaga, napaka-creamy at tsokolate. Alam niyo, lasa siyang talagang red ribbon at ala Goldilocks style ng ating tsokolate. Ayan guys, ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Mwah! Mwah!